Yan, happy Vesper po mga kapatid. Saan man po kayo naroroon ngayon ay patuloy tayong manalangin sa paggabay ng ating pong Panginoong Diyos sa umaga na ito. Ngayon ay September 15. Yan, ang ating pag-aaralan ay tungkol kay Jeremias. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na dumadalangin sa inyo. Aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pag-aaral sa buhay po ni Jeremiah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang nakalagay sa Jeremiah chapter 1, verse 4 and 5 na amin pong ma-apply ito sa aming sariling buhay. Maraming salamat po sa pagpapala niyo po sa amin. Salamat po sa pagising niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, Friday na at Sabado na bukas. Yan, so Vesper ngayon, September 15, World Pathfinder Day. So yun nga mga kapatid, ano? Problema lang ay doon sa pagaganapin. So napaka malayo lang talaga siya. So ganun pa man, ang pinakamahalaga ay yung ating pangangaral na papalapit. No, ngayon pong 18, Monday, no? Nakalagay pala Monday. Akala ko Monday ay Sunday. Monday ay September 18. So ano pala siya? Monday siya. September 18. Yan, sa Homestead. So yun, ang ating pong pinaka-key-text sa 1, 4, and 5 ng Jeremiah. Ang sabi po dito, ngayon ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Sinasabi, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. Bago ka pinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. So ang ating Panginoong Diyos, siya lang ang may kayang gumawa niyan. Yung nakakaalam ng future. Alam niya bago pa ipanganak ang isang tao. Siyempre, siya ay ating Panginoong Diyos. At ang Panginoon ay pumipili na magiging propeta. No, yun po yung mga itinatalaga ng ating Panginoong Diyos. Yung magiging prophet. Pero siyempre, hindi po yan siya yung nagtatalaga ng kung sino yung mapupunta sa impyerno at sino yung hindi. Hindi po ganun mga kapatid. Ano? Ang itinatalaga ng Panginoon ay propeta. Yung mga ngaral, yung magiging leader. Pero yung destination ng tao kung langit ba o impyerno ay wala pong ganung aral mga kapatid na doon mapupunta yung mga tao. Hindi po ganun. Ang itinatakda ng ating Panginoon ay isang propeta. At ito nga si Jeremiah, isang kabataan po na tinawag ng ating pong Panginoon para yung mga elders sa panahon niya ay gisingin sa pagkakatulog sapagkat ang pabalita ng ating Panginoong Diyos sa kanya, no, warningan ang buong Israel na sila ay magbalik loob sa Panginoon. Bakit? Dahil paparating ang mananakop, ang Babylonia. So kinakailangan nila magbalik loob. 'Di ba doon sa hukom ay kapag ka naghihirap na at may paparating na mga dilubyo, kinakailangan nilang bumalik na muli sa Panginoon para mag-send ang Panginoon ng bagong hero at sila ay mapalaya sa kamay ng mananakop. So ganoon din po mga kapatid dito, no? Sila ay sasakupin na ng Babylonia sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. So kailangan silang gumawa ng paraan para makatakas dito. At ang ipinadala nga ng ating Panginoon para warningan sila ay si Jeremiah. So dito po mga kapatid, ano yung matututunan natin dito? So tignan po natin dito, kinote din ang Jeremias 35:14 to 15. So tignan po natin ito. Nagbigay ang Panginoon kay Jeremias ng mensahe ng pagsaway na dadalhin niya sa kanyang bayan, na sinisingil sila sa patuloy na pagtanggi sa mga payo ng Diyos na nagsasabing paulit-ulit akong nagsalita sa inyo, ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. Yan ang masakit dyan. Yan ang yan ang mahirap dyan sa bayan ng Israel. Masyadong matigas ang ulo nila. No, lagi silang sinasabihan ng Panginoong Diyos pero hindi sila nakikinig. Hindi sila bumabaling sa ating Panginoong Diyos. Bagkus may sarili silang gawin, may sarili silang kilos, may sarili silang adikain, may sarili silang desisyon. Ayaw nilang sumunod sa payo ng ating tagapagligtas. Aking sinugo sa inyo ang lahat, akong lingkod ng mga propeta, na bumabangon akong maaga at sinusugo sila na nagsabi, ngayon ay humiwalay ang bawat isa sa kanyang masamang lakad. Ano pa? Ang sabi dito, baguhin ninyo ang inyong mga gawa at huwag kayong sumunod sa ibang Diyos
upang maglingkod sa kanila, kung gayoy maninirahan kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. So dito po mga kapatid ko, mayroong warning na agad ang ating Panginoong Diyos sa bayan po ng Israel na sila ay magbalik loob sa Panginoong Diyos. Iwaksi na yung Diyos-Diyos. Ang biro mo, aklat na tayo ng Jeremias, ang problema pa rin ng bayan ng Israel pagsamba sa Diyos-Diyosan. Grabe, ano? Malakas ang impluensya sa panahon nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At napakahirap na tanggalin yan. Grabe, no? Ang Panginoong Diyos na nagpadala ng mga propeta, no? Panahon pa ng hari ng mga hari. Panahon pa ng kings yan. Panahon pa ni Haring David yan. Panahon pa nila Abraham yan. Panahon pa ng nila Adan yan. Ako, Diyos-Diyosan na ang nasa harapan nila. Problema na nila yun. At maging sa panahon ni Jeremias na siya'y kabataan, ang problema ng bayan ng Israel sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang warning nga na ibinigay kay Jeremias na ipapangaral niya magbalik loob sa Panginoong Diyos. Pero syempre dahil kabataan si Jeremias, hindi siya pinakinggan ng mga elders. Sasabihin ng mga elders, mas marunong ka pa sa amin. Ngayon ka lang nabuhay. Ngayon ka lang nabuhay, ngayon ka lang ipinanganak. Kabataan ka lang kami, matagal na kami dito na namumuno sa Israel. So yan ang problema naman. So mga kapatid, sana tayo mga maiedad na. Kasama po ba? Youth pa rin naman ako, hindi pa ako 35 ba? Ay makikinig din tayo sa mga kabataan. Kung ito'y galing naman sa Bible yung sinasabi. Hindi ko mo mas bata sa atin, hindi na natin pakikinggan at hindi na authority ang kanyang sinasabi. So dapat ay ating pinakikinggan din ito. Bakit? Dahil ito'y salita ng ating Panginoong Diyos. Nung makita natin mali naman tayo, pakinggan natin. Ito malinaw na maling-mali ang bayan ng Israel. Sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi sila nakikinig mga kapatid. So yan ang malungkot dyan. Sabi dito na nakiusap ang Diyos sa kanila na huwag pupukawin ang kanyang galit gawa ng kanilang mga kamay at puso. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan, sabi diyan sa talata na yan. Pagkatapos ay hinulaan ni Jeremias ang pagkabayhag ng mga Hudyo bilang kanilang parusa sa hindi pagtugon sa salita ng Panginoong Diyos. So ano po yung hula dito? Sila ay mabibihag ng Babylonia. At yun nga, sa aklat ng Daniel, doon nga ikinuwento yung pagiging alipin ng mga Hudyo. At yun nga, sinubok sila Daniel doon, sila Shadrach, Meshach, and Abednego at iba pang mga Hudyo. Nakakalungkot sapagkat sila Daniel lamang ang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. At karamihan ng bihag na dinala doon, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Grabe yun mga kapatid. Pero yun, napakaganda noong kwento rin ng aklat ni Daniel. Sa yan, mababasa natin yun sa Sunday, mga kapatid, pag-aralan natin yun. So yung hula ay yung parusa sa mga Hudyo, sila ay mabibihag. Sino ba namang hindi mag-ano yan? Sino ba namang hindi magkukumahog na lumod sa Panginoon? Pero yung nakakalungkot nga doon, hindi sila pa rin nakinig. Matigas ang ulo, grabe, no? Ang mga Kaldeyo ay gagamitin bilang instrumento para parusahan ng Diyos ang bayang hindi sumusunod sa Kanya. Ang kanilang parusa ay ayon sa sukat ng kanilang kaalaman at mga babalang kanilang tinanggihan. So yun mga kapatid ko, kaya nga sa aklat ng Romans chapter 2, yung may kautusan at walang kautusan ay hahatulan ayon sa kanilang nalalaman. Yan po mga kapatid, hahatulan ayon sa nalalaman. So tayo, dahil marami tayong nalalaman, hahatulan tayo ayon sa ating nalaman. Kahit na hindi mo nalaman yung kautusan, hahatulan ka pa rin naman ng Panginoon sa walang kautusan. Ibig sabihin, hahatulan ka pa rin naman sa liwanag na iyong natanggap. Maaring may nag-invite sa iyo na pangangaral tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, tungkol sa pagbabalik loob sa ating Panginoon, pero tinanggihan mo, doon ka husgahan ng ating Panginoon. Hindi mo, dapat hindi ko malaman yan kasi husgahan ako ayon sa aking nalalaman. Paano nga nalaman mo na may pangangaral doon? Kaya nga tayo mga kapatid, kailangan mangaral na mangaral. Bakit? Para wala maidahilan yung mga tao na yan. Hindi po namin napakinggan yung salita ng Diyos Pero nalaman nila na may nangangaral doon. Di huli sila pa rin. Huli pa rin sila kasi may nangangaral doon, hindi ka pumunta Aral ng kaligtasan yun, hindi ka pumunta. O kaya tayo ay mangangaral na mangangaral. Walang may dahilan yung mga tao na yan. Pagdating ng ating Panginoon, hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos.
At uhusgahan sila sa nalaman nila na may pangangaral doon. Kaya mahalaga yung mga pamphlets natin eh. Yung tarpaulin ngayon ay nakalagay na ngayon sa homestead. So salamat sa ating Panginoong Diyos. Ano? O, salamat din sa mga kabataan natin na nanguna dyan na maglagay ng ating tarpaulin para mangangaral tayo. At least yun, nalaman na nila mga tao doon na may pangangaral doon. Ngayon kung hindi sila pumunta, problema na nila yun. Di ba? Hindi natin yung problema. O, hindi tayo dapat bangamba. Problema na nila dahil nalaman nila na may pangangaral doon. Yun. Kaya lang tinanggihan nila. O, sabi dito, tayo ay parurusahan ayon sa kaalaman na ating nalaman. O, nalaman natin ganito yung katotohanan pero hindi natin ginawa. Abay, mas matindi yun mga kapatid. Matindi yung parusa natin doon. Nalaman mo na may pangangaral doon pero hindi ka pumunta at hindi ka nakinig at hindi ka umayon sa sinabi ng Panginoong Diyos. Huhusgahan tayo, parurusahan tayo ayon sa ating mga kilos at gawa mga kapatid. No? Sabi dito, matagal nang ipinagpapaliban ng Panginoon ang kanyang mga hatol dahil sa hindi niya ninanais na ipahiya ang kanyang ang pinili niyang bayan. Ngunit ngayon sila ay kanyang dadalawin ng kanyang galit bilang huling pagsikap na siyasatin sila sa kanilang masamang lakad. So dito po mga kapatid ko, no, ang ating Panginoong Diyos ayaw din naman niya talagang hatulan ang bayan ng Israel. Kasi nga, biruin mo, pinili niya yung bayan ng Israel na magdadala ng mabuting balita. Tapos parurusahan niya. Mapapahiya nga naman yung bayan ng Israel na pinili niya. Di ba? O tama nga naman yan, ano? Pinili ng Panginoong Diyos, parurusahan niya. Kaya lang, wala naman ang choice ang Panginoon eh. Ang bayan ng Israel, nilid nila ang ating Panginoong Diyos sa wala ng choice. Wala nang ibang magagawa ang ating Panginoong Diyos kundi parusahan sila. Bakit? Ano nila? Dahil sa katigasan ng ulo nila, nagbibingi-bingihan sa katotohanan. No? Nag-aanga-angaan. Baga, gano'n din. Para bagang hindi alam ang katotohanan. Yan yung bayan ng Huda, yan yung bayan ng Israel, mga kapatid. Kaya ngayon, ang sabi ng Panginoon, dadalawin sila ng ating Panginoong Diyos ng kanyang galit. At ang ipapadala nga niya doon at napapahintulutan niyang wasakin ng bayan ng Israel at sila'y masakop ang Babylonia. Hari ni Nebukadnezar, yung unang yugto ng huling panahon. Matindi unang yugto, mga kapatid, ng propesiya sa banal na kasulatan. Pasimula ng 2,300 days. Yan. No, yung pagsakop ng Babylonia, yan yung pre-2,300 days. Bago yung pinakamahabang prophecy sa banal na kasulatan. Grabe katanda na nun, ano? At ngayon yung pa rin yung problema ng mga tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Oh, ayan ang pinakaayaw ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, sa mga huling panahong ito, siya ay hindi gumawa ng bagong panukala para panatilihin ang kalinisan ng kanyang bayan. Nakikiusap siya sa mga nagkakamali na kumilala sa kanyang pangalan na magsisi at tumalikod sa masama nilang mga gawain sa gayon ding paraan na ginawa niya noong una. So ang ating Panginoong Diyos, ano po ang big word dito? Nakikiusap. Para bagang ang ating Panginoon pa ang mayroong pagkakamali. Ganun ano, pagka tayo nangangaral, para nakikiusap pa tayo sa mga tao na, uy, sige na, umatin na kayo dito. Makarinig na kayo. Para bagang kawalan pa natin na sila hindi makapakinig. So ganyan yung nararamdaman ng ating Panginoong Diyos. Binuin mo ang ating Panginoong Diyos. Diyos naman siya kahit hindi tayo magsisi. Ibig sabihin, hindi mababawasan ang pagka-Diyos niya kahit hindi magsisi ang tao. Kahit wala pang lumapit sa Panginoon sa henerasyon na ito, hindi mababawasan ang kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Hindi bababa ang kapangyarihan niya. Siya'y nananatiling Diyos pa rin. Pero dito, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, bigod nakikiusap ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na nagkakamali, na kilalanin ang kanyang pangalan, na tayo ay magsisi, tumalikod sa ating mga pagkakasala. So yun po mga kapatid. No? Si Judas nagsisi lang pero hindi tumalikod sa masama. Nagpakamatay pa. So yan ang nangyari kay Judas. So dito po mga kapatid ko, no? Ang ating Panginoong Diyos ay malaki ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Biruin mo, siya na yung para nagmamakaawa. Para lamang tayo ay
maligtas. So ganyan ang ating Panginoong Diyos. Kanyang hinulaan ang panganib. Sabi dito, sa harap nila sa pamamagitan ng bibig ng kanyang piniling lingkod ngayon na gaya noon. Kanyang pinarinig ang panawagan ng babala at sinaway ang kasalanan na may katapatan gaya ng mga panahon ni Jeremias. So sa kapanahonan din natin ngayon mga kapatid, ano yung babala? Magsisamba sa gumawa ng langit at ng lupa. Yung pa rin yung babala. Ano? Sa Revelation chapter 14, 6 to 7 to 9, ano? Yung babala, yung pong panawagan, magbalik loob, sumamba sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. No? Sapagkat yung sasamba sa Diyos-Diyosan o sa beast o sa bulaang propeta, sabi doon sa aklat ng Apokalipsis 14, ay wawasakin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, naguho ang dakilang Babylonia. Di ba yung Babylon yung ginamit ng Panginoon dati? Pinaintulutan ng Panginoon na masakop ang Israel. Pero sabi dito, naguho ang Babylonia. Sapagkat yung Babylonia dati sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar ay nagprophecy din ng ating Panginoon sa aklat ng Habakuk na ito'y mawawasak. At ngayon yung spiritual Babylon naman ay mawawasak. Yan, yung binabanggit sa Apocalypse 14 na yung sasamba sa Diyos-Diyosan doon po sa beast, yan sa Apocalypse 14 ay panganib ng apoy. Kaya doon sa Apocalypse 21 binanggit din doon yung dagat-dagatang apoy. Sa Apocalypse chapter 20 binanggit doon yung dagat-dagatang apoy na yung mga bulaang propeta, yung beast ay masusunog at magiging abo sa sanlibutan na ito ayon sa Malakias chapter 3. Kaya sa panahon ni Jeremias at sa panahon natin, parehas din, halos parehas din mga kapatid, ang babala. Kaya lang katulad din sa panahon ni Jeremias at sa panahon natin ngayon, ang mga tao nakakapakinig pero nagbibingi-bingihan. No? Ang ating malawakang pangangaral ngayon ay tuloy-tuloy. Wala na maidadahilan ng mga tao ngayon dahil modern na. Bakit? One click away na lang yung katotohanan sa kanila. Hindi katulad dati na kailangan mo pumunta sa isang lugar para makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. Pero ngayon, one click away, mga kapatid ko, nasa YouTube, nasa Facebook, nasa internet na ang pangangaral ngayon. One click away na nga lang eh. Kaya nga may mga kapatid tayo na babautismuhan through online. Ibig sabihin, nakakapakinig ng katotohanan through online. Yung mga kababayan natin OFW, nakakapanood sila ng mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan, isa na nga doon si Brother Jojo Gatmaytan, nakapakinig siya ng pangangaral. Ayan, sila Brother Resty Larete, nakapakinig sila online ng pangangaral. So dito po mga kapatid ko, no, wala nang maidadahilan ng maraming mga tao ngayon. Katulad nga sa panahon ni Jeremias, wala na sila may dadahilan. Bakit? Nababalaan na sila eh. Matigas lang ang ulo. Sa panahon natin ngayon, mas tumigas pa ang ulo. Bakit? Kabilat kanan na yung pangangaral. Meron pa tayong Adventist World Radio na nakapalibot sa atin. At dito nga kung luluubin ng Panginoon, tayo rin ay magtatayo ng Adventist World Radio ayon sa kalooban mismo ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, no, ang panahon ay malapit na. Kung sa panahon ni Jeremias, yung babala ang unang dumarating pagkatapos yung pagkawasak. Sa panahon natin ngayon, ganun din. Yung babala, yung paparating, yung dumarating at ginagawa natin yon, yung mga mananampalataya, yung pinili ng Panginoon parang si Jeremias na mangangaral, magbibigay ng babala, magbibigay ng mensahe, magbibigay ng good news, at pagkatapos nun yung kaparusahan, at syempre, reward sa mga mananampalataya. Sama-sama na yun, yung reward na yun. Yun na yung pinali. Kasama na dun si Jeremias at yung ibang mga propetang tapat sa ating Panginoong Diyos. At yung mga matitigas ang ulo at hindi nakikinig, katulad nga sa bayan ng Israel, sama-sama rin sila doon po sa kaparusahan ng Panginoon. Sabi sa Signs of the Times, February 12, 1880, ngunit ang Israel ng ating kapanahunan ay may gayon din mga tukso sa pagtawanan ang saway at kamuhian ang payo na gaya ng ginawa ng lumang Israel. So ganoon din ang ginawa nila kay Jeremias, di ba? Pinagtawanan ng katotohanan. Pinagtawanan yung babala. Kasi youth lang nagsasalita eh. Sa panahon natin ngayon kapag nagbigay tayo ng warning, konti lang yung nagbibigay ng warning. Konti lang yung nagbibigay ng mensahe. Kaya yung sanlibutan tumatawa lang din sa pangangaral natin. Ganun talaga. Noon pa yan. Yan pa yung problema noon pa.
So madalas rin silang magsarado ng pandinig sa mga salita na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod para sa kapakinabangan ng mga nagpapahayag ng katotohanan. So maraming mga taong ganyan. Sasabihin pagka kumatok ka sa pinto, ay wala akong tao dito. Ayaw nila makinig. Yung mga pinupunta ng ating missionary doon, ayaw nang makinig ng salita ng Panginoon. Sinarhan na nilang ang kanilang mga tainga. Hindi natin kawalan yun. Ang mahalaga, nakapangaral tayo. Hindi tayo mababalikan ng mga tao na yun. Sasabihin nila, hindi mo sinabi sa amin. Nagbigay na kami ng invitasyon, hindi kayo pumunta. Nasa sa inyong problema yun. Hindi na sa atin. Basta tayo, hayo lang tayo ng hayo, mga kapatid. Dumarating din sa kaalaman nila yan na may pangangaral doon. Pero ayaw nila makinig. Problema na nila yun sa Panginoong Diyos. Diba? At ang kaparusahan ay madaling darating. At syempre, ang reward naman ay darating sa bawat isa sa atin. Kaya dito sa ating key text, 4 and 5, isipin natin na dito, pangalan natin yan bilang isang mananampalataya, hindi lang si Jeremias. No? Bago tayo inanyuan sa sinapupunan, kilala na tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam na ng ating Panginoon kung ano ang ating magiging pananampalataya at ano ang magiging desisyon natin. Kilala tayo ng ating Panginoon katulad ni Jeremiah. At kung tayo nananampalataya ngayon sa ating Panginoong Diyos, tayo ay mangaral sapagkat isa rin tayo sa pinili ng Panginoon para magpahayag ng mabuting balita. Di ba? Katulad ni Jeremias. Si Jeremias nga kilala ng Panginoong Diyos. Lalo na tayo ngayon, modern na nabubuhay. Patay na ito mga propeta na ito. Tayo ngayon yung latest na mga tao nabubuhay upang magbigay ng warning sa sanlibutan na ito. At darating din ang panahon na mawawala tayo sa sanlibutan na ito o ating makikita ang Panginoon na dumarating dyan sa alapaap. Kasi nasa dulo ng dulo tayo ng henerasyon ng mga tao Kaya lang maikli lang yung buhay natin. Baka hindi natin nabuti yung dulo dahil maikli lang yung buhay natin, mga kapatid, di ba? Pero nasa dulo na tayo. Ating idalangin na lang, maging matatag tayo sa ating pananampalataya habang tayo ay nabubuhay. Siyempre, makita natin ang Panginoon sa alapaap na dumarating. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, at ang bawat isa sa atin ay manatiling matatag, nangangaral, huwag man lupaypay. Bakit? Sapagkat hindi natin kawalan kung hindi sila makinig. Ang pinakamahalaga ay tinawagan tayo ng ating Panginoon upang humayo. Huwag nating isipin na bata lang tayo, kabataan lang tayo, o kakaunti lang tayo. Ang isipin natin, kasama natin ang Panginoong Diyos at ang salita ng Panginoong Diyos ang ating pong ibinabahagi sa maraming mga tao. So patuloy po nating idalangin ang mga kapatid natin na mga may sakit ngayon at may nagluluksa. Ayan, sila Nanay Mirilinda Galang ay isama natin sa panalangin. At gayon din mga kapatid, yung ating pangangaral na yan, September 18, Monday, dyan po sa Homestead, Talavera, tayo po ay magkita-kita mga kapatid sa pangangaral na ito. So salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at tulungan nawa tayo na makita natin ang mga katotohanan sa Biblia at wag nawa nating isara ang ating pandinig sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. So babasahin ni Brother Melvin ang inyong pong mga prayer requests dyan at siya na rin po ang mananalangin. Pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa napakagandang lesson na umaga na ito patungkol sa buhay ni Jeremias. At nawa, kagaya ng mga tao sa Israel ng panahon nila ay kami rin naman ay nasusubok sa napakalaking pagsubok sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan sa aming buhay na hindi namin nalalaman. Dalangin po namin, Ama, na bigyan niyo kami ng karunungan. Bigyan niyo kami ng karunungan pumili na mas piliin namin kaya laban sa anumang bagay dito sa lupa. Lalo na sa araw ng Sabat dahil ito ay napakahalagang araw para sa inyo. Na amin ito maging special day sa bawat isang araw sa isang linggo na kung saan kayo ang aming papupurihan at lahat na hindi kalugod-lugod sa inyo ay aming hindi gawin. Samahan niyo po kami araw-araw sa aming pagsamba, sa aming pagganap sa aming mga buhay na palaging kayo ang aming pipiliin. May mga pagdedesisyon sa buhay, sa aming pagdedesisyon kung ano ang aming mabibitawang salita.
Maraming mga iisipin na maisip namin na ito ay kalugod-lugod po sa inyo, Ama, upang aming koneksyon sa inyo ay manatili sa aming puso at isipan. Maraming salamat sa mga message sa bawat umaga na tunay na nagpapagising sa aming pagkakatulog. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais po namin isama sa panalangin. Una-una ang healing para kay Pastor Rodney at ang kanyang kalusugan ay inyo pong bantayan at ang kanyang karamdaman ay yung pawiin upang sa ganun siya makapagpatuloy sa kanyang masipag na paggawa. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng apo ni Nanay ni Risa na si Veronica Francisco. Nawa siya ay maging batang masunurin sa kanyang mga magulang. At gayon din siya ay may karunungan sa pag-aaral at gayon din maging malusog sa pananampalataya kay Jesus. Dalangin din namin ang kanyang mga magulang na siya ang gagabay sa kanya habang siya ay bata, na sila ay palaging may koneksyon po sa inyo upang sa ganoon ang batang ito ay unti-unting lumaki na may koneksyon din po sa inyo at makilala niya sa kanyang paglaki at maikwento niya sa kanyang mga kalaro kung gaano mapagmahal ang aming Panginoong Hesus at ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po at ang bata na ito ay may chance na lumaki na nakaayon sa nararapat na karakter. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin patuloy ang pangaral dyan sa Homestead, September 18 to 19. At nawa ang lahat ay mga makakapakinig, ang mga tatanggap sa mga pag-aaral na ito ay bigyan nyo po ng karunungan na nagmumula dyan sa kaitaasan, na matanggap nilang aral, tumanggap din naman sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Dalangin namin na ito ay maging matagumpay, na maikalat ang inyong magbuting pabalita at ang inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy na namin isama pa rin ang mga gagawing mga pangaral sa bawat lugar, sa west, sa south, sa likab. Kasama na rin dyan dito sa amin sa south, sa saring mga lugar na may pangaral. At dalangin namin na unang-una mga kapatiran na sumusuporta at tumutulong sa gawain na ito. Bigyan nyo kami ng kalusugan at lalo mas malapig tingin ang willingness ng kapatiran na tumulong, sumuporta sa gawain at lalong higit ang mga makakapakinig nito ay maging pagpapala ito sa kanila, magbukas ng liwanag sa kanilang isipan na makilala po kayo bilang Diyos ng pag-ibig. At dahil sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga may karamdaman na patuloy nawang hipuin kami na inyong mapagpagaling na kamay, si Ate Gigi Concepcion, gayon din si Brother Henry Arenas, si Brother Gregorio Santin, at gayon din si Sister Shirley Jacinto, at si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, gayon din si pamangkin ni Sister Nympha Rivera, kasama na rin si pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado na may sakit, si Ating Sibilia Erelia Borbon, si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si RC, si Sister Nena, gumaling na po siya sa kanyang karamdaman, si Tia Aning at si Tia Aurora, gayon din si Sister Corazon Mina, kasama na rin si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero sa kanyang recovery, kasama na si Gina De Guzman, Arturo at Erlinda Duque sa kanilang fast recovery. Mga pangalan po na ito ay nasa banig ng karamdaman na patuloy namin dinudulog po sa inyo at pinagkakatiwala ang aming mga kalusugan. Alam namin na kayo ang dakilang doktor at ang aming panalangin ang pinakmabisang gamot para sa aming pagtitiwala at kagalingan. At sa pagpapatuloy na namin isamang may karamdaman po espiritual ang mga kapatiran na dating nagtiwala at nagtapat po sa inyo, ngunit sa kabila ng mabigat na pagsubok sa buhay sila ay natangay, at naway ang Holy Spirit ang patuloy na gumabay sa kanila at muling magbalik sa pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo, at makasama namin muli sa paghihintay sa nalapit ninyong pagdating. At patawad po kami man ay makasalanan, at itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.